Hello. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, supposedly siguro ito'y naangkop sana no na itanong ko sa mga Christian. Pero dito na tayo, it's better na itatanong ko lang sa iyo dahil may mga kapatid na tayong mga Kristiyano dito. O baka sakali ikaw ay may kaalaman tungkol, ito'y natutungkol sa balita yun na pag-resign ng pinakamataas na katungkulan sa relihiyong Roman Katoliko, si Pope Benedict III, di ba? 60. Pope Benedict 60. So ang tanong ko lang sana sa'yo, baka may kaalaman ka kung ano ba talaga ang pinakamalalim na dahilan kung bakit siya nag-resign sa kanyang posisyon na yun. Yun ay napakalaking posisyon, di ba? Sa relihiyong Roman Catholic. So, yun lang po ang katanungan ko. So, baka may maidagdag din ng mga kapatid nating Christian kung bakit ba siya na. Kasi sa napanood ko sa television, wala namang clear na kasagutan doon kasi hindi na pinapahayag doon. Salamat. Salam. Yan, kalat yan ngayon sa Facebook, di ba? Ilan ang Muslim nag-share ngayon sa ganyang balita? Maraming nag-share? Okay. Sa nag-share po, I'm very sorry. Sa nag-share. Una, sa Islam, ito mabasa natin sa Riyadus Salihin at mabasa din natin sa Tirmidhi. Daw, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nagriwaya nito si Ali radhiyallahu an, sabi niya, yung doubtful thing, yung di kasigurado, sabi niya, it's falsehood. Yung bang falsehood, yung bang kasinungalingan. Pag nagdududa ka, kasinungalingan. Okay? So, sa panahon na ikaw ay nag-share ng kasinungalingan, nag-share ng doubts, nag-share ka ng gossip. Yung gossip ba? Chismis. Bawal yan sa Islam. Bawal yan sa Islam. Nag-share ka ng bagay na hindi mo alam. Yung sa Facebook, yung iba, dahil ako, addict din ako ng Facebook eh. Minsan nga, muntik lang napupukol yung ulo ko eh. Pero hindi naman chicks ang ako dito doon sa Facebook. Iba naman da'wa, alhamdulillah. Hindi lang na chicks kung pangit. Tapos, ang kung doon sa Facebook, maraming mga nagsishare ng mga Muslim. Oy, Mr. Robert, mayong hapon dong. Gandang smile mo. Matagal na kitang hindi nakikita. Alhamdulillah. Kasi Mr. Robert, may tanong yan mamaya. Okay. At pagbibigyan natin ng panahon, magsasalita dito. Maganda na dito si Mr. Robert. Ito, addict din ito ng Facebook eh. Okay? At may mga Muslim, bumabanat din ito. Makabalos ka na dong, dire banata mo sila. Okay. Okay. Yung sagot ni brother, isagot ko na wala pong katibayan. Saan ang natanong? Oh, brother, yung tanong mo, tinignan ko yung, yung news nilang sinishare. Walang pizza, walang sinong writer. Okay, the way they talk, yung rhymes, o yung mga linya, it's journalistic lines, journalistic style, yung pagsulat. Nag-aaral din ako ng journalism eh, at alam ko ang style. Okay? Pero walang writer, walang pangalan, anong pangalan ng newspaper, anong pizza, tapos nag-share ang mga Muslim. Sabi ko, ang tanga itong mga Muslim na ito. Nag-share. Patawarin lang ako sa mga Muslim na nag-share. Dahil bawal po sa atin mag-share kung hindi totoo. At saka brother, alam mo, ang mga malaking tao, supposing, presidente sa Pilipinas, yun si Pope at presidente sa Pilipinas, sino mas kilala? Si Pope. Presidente sa Amerika. At si Pope, sino mas kilala? Si Pope. Kilala at maraming taga-sunod si Pope. Internationally, Okay. Alam mo, brothers, mga kilalang mga tao, natakilpo lang na doon sa Cebuano, natakilpo. Ano ba sa Tagalog? Tapilo lang yan. Natisod lang yan. Presidente or Pope. Balita na yan. Natisod lang siya. Supposing, nakagamit lang siya ng sapatos na ibang kulay or nakaniktay lang na mali, malaking na yun, malaking issue na yun dahil mga leader po sila. Tandaan natin, brother. So, supposing si Ninoy nagsasalita, Noynoy nagsasalita or si Bush nagsasalita, tapos mayroon niyang mumuhudre,
Sa mumuhos Tagalog nung? Usa na? Yung mga kanin dito, isang presidente, tapos may kanin dito, ay malaking balita yan. Sa newspaper yan. Nga ang presidente, habang nagsalita, walang alam, mayroong pan dito sa mukha niya, mayroong mumuho, may kanin. Yun pang nag-Muslim. Saan ang BBC, saan ang CNN, kung sila ay nag-Muslim? Sila ang number 1 yan nga kilala sa mundo. Newsweek, magazine, ano pa, Times Magazine. Saan galing? Wala. So tayong mga Muslim, huwag tayong maniniwala nga ang Pope ay nag-Muslim. Kung totoo man, alhamdulillah. Pero mas kahit pa ang buong leader, lahat ng leader sa mundo, sila dyan sa Cuba, si Castro, mag-Muslim sila lahat. Mag-Muslim itong mga leader sa mundo. Nakadagdag ba ng 1 point sa Allah? Kahit pa ang lahat na Muslim mag-Muslim, kahit pa lahat ng mga tao sa mundo mag-Muslim, wala pong nadagdag po sa Islam. Sa Islam wala pong nadagdag. Dahil ang Islam po is perfect. Islam is the religion of perfectness. Okay? Allah is perfect. Kahit mag-Muslim pa lahat ng tao, cannot add even 1 atom to Allah. At ang lahat ng mga tao ay maging kafir, lahat ng tao sa mundo ay maging kafir, ay hindi sila sumusunod sa Islam, even 1 atom cannot remove from the power of Allah. Kahit isang power ng Allah, hindi niya mabawasan. Kahit isang katuruan ng Islam, hindi niya mabawasan dahil ang Islam ay perfecto. So ang iba, parang malaki ng balita pag ang mga brother, itong mga tao at ang kulang ko ng Pope, actually lang, ang totoo lang, sabihin ko sa iyo, walang pinaka-ignorante nga leader kundi ang Pope. Ang pinaka-ignorante nga leader, Pope. Bakit? Kung hindi ignorante yung Pope, tandaan ninyo buti lang ako ignorante. Sa mga protestante, Satanas. Satanas ang Pope. Tanungin yung mga Sabadista, tanungin yung mga born again, tanungin yung Iglesia ni Cristo, tanungin yung Jehovah's Witness kung ano ang Pope. Ang tawag nila, Satanas. Yun ang sagot ng ano. Okay. Bakit? Bakit masabi ko mga brother? Sila daw ang kahalili ni Jesucristo. Maniwala kayo? At sa katuruan ng Pope, ang Pope ay hindi magkakamali. Totoo hindi? Infallible, ang Pope is an infallible person at the top of the Roman Catholic. And even the Pope is higher than the Bible. Di ba? Ang Pope is higher than the Bible. Anong sabi ng Pope? Maging batas sa lahat ng Romano Katoliko kahit hindi nasulat sa Biblia. Kahit hindi nasulat sa Biblia. Pag sinabi ng Pope, ay maging batas. At si Jesucristo, wala si Jesucristo, punta kayo sa Pope. Bakit? Masabi kong pinaka-niloko. Brother, punta kayo doon sa punta kayo sa Vatican City. Alam niyo brother, ang pinaka-naming bold sa mundo? Bold ba? Alam niyo bold? Yung bang hubot-hubad? Punta kayo sa St. Peter's Square. At tingnan niyo sa internet, St. Peter's Square, sa loob ng simbahan, mga babae at mga lalaki, bold. Nandoon sa loob ng simbahan. Mga estatwa, bold. Mayroong ari gano. Ano pa? Inuman. Tingnan niyo yung Pope, umiinom. Mayroon pang mga bino, inom. At ang pera ng mga mahirap sa atin, pag namatay, pera. Di ba? First class, secondary. Di ba? First class, secondary. Saan pumupunta? Pag babautismuhan ka, ang binyagan yung anak. Special, ordinary. Pera, hindi. Saan pumupunta? Ang lahat ng pera sa mga Pilipino, ng mga Romano Katoliko, kinukuha, saan pinadala? Saan bang mahirap? Vatican City, Pilipinas. Kailan ang Vatican City nagpadala ng tulong sa Pilipinas? Kailan? Ang Saudi Arabia, nagpadala ba ng tulong sa Pilipinas? Nagpadala ang Saudi Arabia. Nagpadala ba ang Qatar tulong sa Pilipinas? Nagpadala. Nagpadala ba ang Kuwait ng tulong sa Pilipinas? Nagpadala. Vatican City, ilan ang pinapadala? Pare, para mangulikta. Tapos tuwa tayo. Mga brother, hindi tayo tuwa. Ang dating imagine, ang patay, tinatanong ang patay, ordinary, special. Kung ako mamatay, suntukin ko yan Tatanungin, sorry pala, yung palang nagdala sa patay, hindi yung namatay. At saka magdala ng bata. Sabi niya, maninong, tatanungin ang bata. Ang sumasagot, Ang sumasagot ba? Dala-dalang bata. Tapos, tatanungin yung bata, ang sumasagot yung nagdala. Hindi. Binabautismuhan ang bata. Bata pa, bautismuhan na, bagong isilang, para maging
Maging Kristiyano? Alam mo kaya kung ang bata ay lumalaki? Ha? Susunod kaya yun? Kayo ngayon, bautismuhan kayo. Ngayon ha, malaki na kayo. Bautismuhan kayo ngayon bilang born again. Kayo ngayon, bautismuhan kang Romano Katoliko. Itong mga iglesia ni Kristo, malaki na. Bautismuhan mo nga, parang maging Romano Katoliko, papayag kaya ang iglesia ni Kristo? Ang mga Sabadista, bautismuhan para maging mga Romano Katoliko, papayag sila? Hindi. Ha? Pero kung maliit pa, paano makalikramo? Di ba, inosente? Pero it's inhuman na bata pa, binyagan mo parang maging Kristiyano. Pag lumaki yan, maging Kristiyano, ano bang Romano Katoliko? Tay, hindi ako gustong Romano Katoliko. Bakit? Hindi ako Romano Katoliko. Ang gusto ko ay Islam dahil makapag-asawa ko ng 4. Di ba? Di ba, pipilitin mo ang bata nga bautismuhan mo, ay kalukuhan yun eh. Di ba? Sa kapanahonan ni Jesucristo, nagbuhay ng patay, libre. Jesucristo, nag-ayos ng mga kitungin, ginamot niya mga kitungin, ginamot niya mga pilay. Ano? May bayad? Ginamot, may bayad. Sinong pare di ngayon nga nagagamot? Wala nga. Hindi pa nga nakagamot, may bayad pa. May bayad pa. Si Jesucristo nagamot ang pilay, walang bayad. Nabuhay ang patay sa kapangyarihan ng Diyos, walang bayad. Nakagamot si Jesucristo, walang bayad. Ang mga pare ngayon, hindi pa makagamot, hindi pa makatulong, may bayad pa. Sobra. Di ba, brother? May bayad pa. Tapos nga, sinong namatayan nga Romano Katoliko? Punta kayo sa simbahan ng pare at hingi kayo ng bakabaong kung bibigyan kayo. Wala. So mga kapatid, alhamdulillah, yun ang dahilan nga dumami po ang mga protestante. Umiwas po ang mga protestante. At alam mo bakit dumami ang mga NPA sa atin? Dahil karamihan ng mga NPA ay dating mga Romano Katoliko. Ang totoo lang. Kilala mo si Father Balwig? Father Balwig, ano yun? Protestante? Katoliko? Sino pang rebuilding nga pare? Maraming pare ang rebuilding sa kapanahonan. Sila ni si Father Aglipay, naging rebuilder rin. Romano Katoliko rin. Maraming mga Romano Katoliko nga sila ay nag-rebuilde. Bakit? Ayaw nila ang patakaran. Si Martin Luther, nag-rebuilde rin si Martin Luther. Di ba? Dating Romano Katoliko. Di ba? Ikaw? Di ba? Dating Katoliko si Martin Luther, nag-rebuilde rin. Bakit? Dahil pamimira lang eh. Bagang kung mayroong Romano Katoliko nga faith defender, I am willing to stand to debate with them. In the negative side. Papapatunayan ko na ang malaking manglilinglang nga relihiyon sa mundo, walang iba kundi ang Romano Katoliko. Ang unang sumasalungat ni Jesucristo, Romano Katoliko. Unang sumasalungat, hindi lang kay Kristo, sumasalungat sa Diyos. Yung nilikha ng Diyos ang babae at ang lalaki. Anong unang utos ng Diyos? Yung nalikha niyang babae at lalaki. Ano ang pinakaunang utos? Go to the world and multiply. Yung nilikha niyang babae at lalaki, ang unang utos, magparami kayo. Ang utos ng Katoliko, kung gusto kang magpare, subtraction. Di ba? Bawal, brother? Lubat. Buti lang, lubat. Dito ka. Lika. Oo.